isa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. And let me say first na na-miss ko ang JCBC. Last Sunday ay wala akong kami dito, ang aming buong pamilya. At tayo po ay naimbitahan mag-ministeryo ng salita ng Diyos sa napakalapit na lugar lang naman ng Etiague, Isabela. 9 hours papunta, 10 hours pa uwi. Purihin ang Diyos sa biyaya niya na magandang fellowship. Nevertheless, I'm excited to be back and to worship the Lord with you. Tayo ho ay nagpapatuloy sa ating serie ng pag-aaral about worship, and we are in a very hot topic, particularly about music. Hindi tayo masyadong mag-delve dun sa mga details, but we will go on to the principles na gagabay sa atin para sa pagpili at pagiging sensitibo natin at pagmahal natin when it comes to this very important area ng ating pagsamba. Well, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay umawit. Tayo tumayong lahat at hingin natin ang paawit na tayo po ay pumahan. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po naman sa pagpapatuloy natin Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Magsipon na po lahat. Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon sa 66 books of the Bible na kanyang pinagkaloob sa atin na siyang basihan ng ating pananampalataya. So we have said again, thank you very much po sa lahat na nag-pray po sa amin naging biyahe. It was a very non-eventful at gusto natin yun. Walang anumang bagay na naging problema, naging masaya. Nakakamangha ang likha ng Panginoon ng mga kabundukan at mga tanawin, purihin ng Diyos. And again, what a joy. There is a sense, nung nire-reflect ko, there's a sense of familiarity that is
kasama mo ang mga kapwa mananampalataya, ano? But there's also a sense of absence na merong mga kapatiran ho dito na again, iba yung nayo ay nasa home church po natin. So purihin ang Panginoon sa bagay ho na yan. And yung iba ho sa inyo, nakita na yung mga pictures na shinare po natin. And salamat sa Diyos sa opportunity na yon. And nagpahawatig na sila ng pagnanasa na muli tayong maimbitahan. Ano po? Nevertheless, kung kalooban ng Diyos ay patuloy ho nating ipanalangin. Tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral about worship. And it is our greatest priority. Ito yung ating pinakadakila na prioridad. So let us pray, hingin natin ng tulong at gabay ng Panginoon. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo, sa katapatan mo. Salamat, O Diyos, sa pagliligtas mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And Lord, as we come together upang mag-aral ng iyong salita at mamaya upang sambahin ka, nawa, O Diyos, ay bigyan mo kami ng puso na nakatuon sa iyo, ng kaisipan na handa na tumanggap ng mga katotohanan mo. At Lord, sa biyaya mo as we struggle against sin continually sa buhay na ito, ay tulungan mo kami, Panginoon, na magawa ang iyong mga kalooban as we seek to grow more sa pagkaunawa ng iyong mga katotohanan, particularly sa area, O Diyos, na itong napakahalaga ng aming pagsamba. Gabayan mo kami bilang isang iglesia, tulungan mo kami bilang mga individual na mananampalataya, at lahat ng ito, Panginoon, ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Amin din pong hinihiling, O Diyos, sa siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan na nasa aming buhay. Gamitin mo ang iyong salita upang i-expose ang mga ito. At sa biyaya mo ay tulungan mo kaming ito'y pagsisihan at tunay nga na patayin sa pamagitan ng biyaya ng Banal na Espiritu. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So medyo mahaba-habang review ang gagawin natin sapagkat as I sit down and do the lesson, ako ho mismo dahil isang linggo na liban na sa isip ko ito, ako mismo pambira, yun nga pala yung pinag-aralan. No? So kung sa akin mismo ay challenging i-recall ito, well, lalo na ho sa marami sa atin. So let's go to our review. Ang ina-apply ho natin when it comes to worship ay tinatawag na regulative principle of worship. It simply means na nagre-regulate ng ating pagsamba ay ang salita ng Diyos. Ang paraan ng pagsamba natin ay nakabase hindi sa preferensya ng pastor, hindi sa kung ano ang gusto ng mga tao, o hindi sa kung ano ang tradisyon na nakagisnan, kung hindi kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And when we are now going to the elements of New Testament worship, again, we go to the whole scripture but give priority saan? Sa bagong tipan pagdating ho sa ating pagsamba. At isa sa mga pangunahing elemento ng pagsamba sa bagong tipan ay ang ministeryo ng salita ng Diyos. It is the reading, the teaching, and the preaching of God's Word. So again, ang katotohanan na ating napag-aralan, the Word of God has always been at the center of the worship of the people of God. Laging nasa sentro ng pagsamba ng mga tao ng Diyos ang salita ng Diyos. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, nakita ho natin that is consistent. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, 1 Timothy 4:13, ang bilin ni Pablo kay Timoteo, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. So nandun yung pampublikong pagbabasa ng salita ng Diyos. So sana ho, again, wala na sa ating isip na ang time ng pagsamba ay yun lang awitan. Okay? Ang lahat ng ginagawa natin, and when we are asked, tayo ay sinabihan na magstay po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito ay bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. And not only the reading, but also the teaching and preaching, particularly ng Scripture. Again, preaching is an essential part of all true worship. Ito ay essential. Hindi ito secondary. Ito ay primary na bahagi ng lahat ng tunay na pagsamba. Let me quote again si John MacArthur. Ang sabi, genuine worship is a response to divine truth. Yun ang tunay na pagsamba. Ito ay tugon sa makadiyos na katotohanan. Sa katotohanan na reveal ng Panginoon. It is passionate because it arises out of our love for God. But to be true worship, it must also arise out of correct understanding of His law, His righteousness,
His mercy, and His being. Again, hindi lamang yung damdamin ng usapan pagdating sa worship. Dapat ito ay nakatungtong sa katotohanan. Yun ho yung napakahalaga. Napakaraming mga gawain ngayon, ang kanilang puntirya ay imanipula ang emosyon. At maraming mga tao, kung hindi tayo maingat, we can be very emotional pagdating sa worship experience, pero napaka-anemic pagdating sa biblical truth. So that is very dangerous. Pakiramdam mo may nangyari, may naramdaman ka, and then para sa'yo, it's a quote and unquote real experience. No, again, napakahalaga. It is passionate, nahandun ng emosyon, pero ito ay tunay na pagsamba o dahil ito'y magiging tunay na pagsamba ko, ito'y nakatayo sa mga katotohanan patungkol sa Diyos. That means, sa bandang dulo, real worship acknowledges God as He has revealed Himself in His Word. Kung paano ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. Doon tayo tutugon. Pag ni-reveal niya, pinakita niya sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos kung gaano siya katapat, kung gaano siya kabiyaya, and we will be amazed doon sa katotohanan na yon. And out of that truth, we will be passionately praising God, worshiping God, glorifying God, thanking God sa bagay ho na ito. And then, ngayon, nandito na tayo, pinag-aaralan natin, naputol last time, and then ay tutuloy natin ngayon ang singing sa elemento ng pagsamba. Singing psalms, hymns, and spiritual songs. And muli, I would like to encourage us to apply the regulative principle of worship when it comes to the music in the church. At marami ang dumudulas dito. Yes, pagdating sa ibang mga bagay, tignan natin ang scripture, pero pagdating sa musika, ano bang gusto ko? Yun ang namamayani, ano bang type ko? Anong klaseng music, anong klaseng songs ang appealing sa akin? Doon ako bumabase. At na-share ko ho sa inyo noon, yung karanasan ko bilang isang young people, roughly around 14, 15 years old, at merong kinakanta, paboritong pinapakanta ng song leader, at tuwing pinapakanta niya, laging ang aking response sa sarili ko ay pambihira. Ito na naman, hindi ko type tong kanta na to. Hindi ko type tong kanta na to. So doon ako naka-focus rather than mismo doon sa awit. So we must apply the regulative principle of worship. Two guiding truths na pinag-aralan natin. We must love God above all. Okay? When it comes to music, ang sentro ay hindi ang ating sarili. Ang sentro ay ang pagmamahal natin sa Diyos. And then also, we must love the brethren. Okay? As we have said, merong legit ang praise na worship wars. Ang biruin nyo, merong worship wars, merong digmaan patungkol sa pagsamba. At madalas ito'y may kinalaman pagdating sa musika sa loob ng pagsamba sa Panginoon, sa loob ng iglesia. And brethren, waging war against brethren when it comes to music. So we must exercise love, patience, meekness pagdating sa bagay na ito, but still be firm sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Our main focus should not be ourselves but the edification of the whole church. Napakatindi nitong katotohanan na ito at we will go back dito. Ang focus natin pagdating sa mga awitin ay hindi ako. Yung gusto ko, yung type ko. No. Ang focus natin dapat pagdating sa awitin ay alin ang pinakamakapagpapalago, makapagpapatibay sa iglesia ng ating Panginoon. So muli, this should be our focus. So why do we sing in the church? Brother Paul, kung maraming pagtatalo tungkol dyan, di wag na lang tayo umawit. No, we cannot afford to do that. Why? Dahil inutusan ng Diyos ang kanyang mga mananampalataya na magbigay luwalhati sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng pag-awit. There are many verses na ating titignan, but let's go back to just one. Psalm 147, verse 1, Praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God. For it is pleasant, and praise is comely. It is pleasant. Praise is comely.
Ang pagpupuri sa Diyos ay isang bagay na kaaya-aya, magandang tignan, mabuting makita, particularly para sa mga mananampalataya ng Panginoon. So sing praises unto our God. So this is imperative. Nag-uutos ito na luwalhatiin natin ng Diyos sa pamagitan ng pag-awit. Pagdating sa bagong tipan, ay ang utos sa atin ay ito, Colossians 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another how? In psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So again, from the Old Testament to the New Testament, we are commanded to sing to the Lord. Pero para saan? Ano ang pangunahing dahilan? Para lang ba ma-steer ang emotions? Para lang ba i-design ba natin ang pagsamba para maraming tao ang dumating sa church? Yung iba, yun ang layunin nila. Okay mga kapatid, magpasok tayo ng ganitong instrumento, gawin natin itong mga ganitong bagay, bigyan natin ng mga disco lights, at gandahin natin ang ating pag-aawitan, pasayahin natin, pagarbuhin natin, para yung mga tao pumasok. Yun ang puntirya nila. Again, that is a very dangerous direction. Ang focus ng awitan sa loob ng church ay hindi na ang Diyos, kung hindi ang tao. That's basically the contrary of worship. So kung kayo, halimbawa lang naman, mapunta kayo sa ibang lugar at mapunta kayo sa ibang church na mapakinggan nyo ganun ang takbo ng kanilang prinsipyo pagdating sa pagsamba sa Panginoon, it might be a wise decision to look for another church. Para saan ba ito? Okay, we are commanded to sing. We are commanded to praise God. So we should sing for the glory of God. That's number one. Pero ano pa ang dahilan? Ang sabi diyan sa text na yan, we should teach and admonish one another. Meron dalawang particular purpose. Bukod sa vertical, which is to praise God, may purpose ang singing sa loob ng church, which is horizontal. Saan makuha nyo? Vertical, man to God. Pero meron ding horizontal purpose ang pag-aawitan. And that is to teach and to admonish what? One another. That word to teach meaning to instruct. Pagbibigay ng instruksyon, pagtuturo ng katotohanan. And then yung admonish, to put into mind, to warn, pagpapaalala. So isa sa mga layunin o dalawang layunin ng pag-aawitan sa loob ng church ay una, para turuan tayo ng mga katotohanan, and then pangalawa, para ipaalala sa atin ang mga katotohanan patungkol sa Panginoon. Okay? Napakahalaga ho nito. So sana makita niyo ho, biblically speaking, ito ay hindi lang patungkol sa mga tao o unsaved o sa damdamin ng tao, kundi ito ay nakasentro patungkol sa Diyos. So God's people are strengthened by the instructions and remembrance of God's precious truths through the singing of the church. Okay? Ang mga tao ng Diyos, ang church, ay napapalakas, na-edify. Bakit? Natuturuan tayo. At kung sakaling, alam ko na yan, Brother Paul, napapaalalahanan tayo ng mga katotohanan patungkol sa Diyos sa pamagitan ng mga awitan. So, isa sa mga pangunahing konsiderasyon natin patungkol sa pagpili ng mga awitin, ito ba ay naglalaman ng mga katotohanan? Ito ba'y nagpapaalala ng mga katotohanan? Again, I've shared to you my experience. Ako ay naimbitahan mangaral sa isang gawain ng mga kabataan. And nagulat ako, ang pinakanta nila, this is many years ago, around 2009 or 2008, somewhere there. Ang pinakanta nila sa loob ng church, sa gawain ng mga kabataan, ay yung Hallelujah ni Bamboo. Hallelujah. Anong mensahe nun? Para saan yun? Bakit kinompose ang kanta na yun? And again, muli ho, so makikita natin na it dislimits us patungkol sa mga awitin at nagbibigay dapat tayo ng pansin sa nilalaman.
sa nilalaman ng awitin. Okay? Hindi ko maalala kung anong eksaktong kanta. Nagbabiyahe kami ni Sister Jonah, and then merong kanta ako naririnig mula sa cellphone niya. Sabi, ano nga bang mensahe niyang kanta na yan? Pamilyar na kanta. Pero yung pala yun ay background song nung video. So yung attention na niya ay nahando sa video, wala doon sa kanta. So ang punto ko lang ho ay sana maging sensitive tayo sa ganun. Kapag merong awitin, halimbawa, minsan kinikilig ka pa. Bakit ngayon ka lang? Yun ay kanta ng mga may third party. Ikaw sana ang aking yakap-yakap, ang iyong kamay ang aking hawak-hawak at hindi kanya. Ano, kasal ka na? May gusto kang ibang hawakan? Immoral ang kanta na yun. Pero kinikilig-kilig. Kung malaya lang ako. Ha? Kung kinakanta yun ng mister mo o ng misis mo, meron kayong pag-uusapan dapat. So again, yes, maaaring yung rhythm at yung style ay wow, very catchy. Pero anong mensahe nito? Again, yun ay, sana makita niyo, may kinalaman din sa musika sa labas ng church, pero particularly ating binibigyan pansin ay dito sa loob ng ating iglesia. Point, the primary reason for singing in the church worship service is not for people's entertainment, but for God's glory and the congregation's edification. So, pagdating sa awitin, merong vertical reason and horizontal reason. Vertical, for the glory of God. Horizontal, for the edification, pagpapalakas sa mga kapatiran. Now, magbibigay tayo ng examples. Okay? Magbibigay tayo ng mga luma and bago na awitin. Dahil malaking issue ito sa ilan. Kagabi lang, actually, medyo nag-browse ako ng social media, and then meron akong kaklase dati noon sa Bible School sa Amerika na nag-post ng seemingly, hindi ko maalala yung word for word na pinost niya, pero ang dating nga ito, ang dapat kantahin ay mga lumang kanta. Yun basically ang ibig sabihin ng post niya. Pag bago ang kanta, sorry, hindi pwede. So, tingnan ho natin. Magbigay tayo na example. Great is by Faithfulness, composed by Thomas Chisolom. Tama, ano ba pronunciation niyan? Yun. 1923. Sino ang buhay na nun? Wala pa. Okay? Bago ang First World War yata niyan. Ano ang sabi ng isa sa mga stanza ng Great is Thy Faithfulness? Summer and winter and springtime and harvest. Sun, moon, and stars in their courses above. So, narito, pinersonify ang mga seasons. Summer, winter, spring, and harvest. And then, pinersonify ang sun, moon, and stars and their courses above. They are singing. Join with all nature. Ang buong sanlilikha ay kasama. Could you imagine itong great choir of all of creation in manifold witness? Napakadaming pagsaksi, nagpapatotoo sila to thy great faithfulness, mercy, and love. Wow. Again, so makikita natin, anong isa sa mga katotohanan if we will be reminded ng Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Romans chapter 1, yung invisible things of God are clearly seen by the things that are made. So again, nagtuturo ito, nagpapaalala sa atin ito. When we sing this song, wow, pag tumingin tayo sa paligid, ang creation ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Napakagandang paalala. Isa pang halimbawa ay itong kanta ng Man of Sorrows. Isa sa mga when it comes to my list of favorite songs, isa ito. Man of Sorrows, what a name. Doon sa isang stanza, I believe second stanza, bearing shame and scoffing rude, in my place condemned He stood, sealed my pardon with His blood. Hallelujah, what a Savior. Ang author nito ay si Philip Bliss. Kailan? Noong 1875. Sinong buhay na noong 1875? Wala, lalong wala.
Pero again, we will be reminded ng kung saan si Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbata ng parusa na dapat ang tatanggap. In my place, condemned He stood. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:21, for He had made Him, Jesus, to be sin for us who knew no sin, but that we might be made the righteousness of God in Him. Yung great exchange. So again, itong awit na ito ay nagpapaalala sa atin ng isa sa pinakamasarap, dakila at napakahalagang katotohanan when it comes to the Christian faith. Yung ating justification o yung basihan nito. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo at yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Now, dalawang lumang kanta. Tingnan naman natin yung medyo bago in the 2020s. As far as I can research, 2020s ito. Yung inaawit natin, Praise the Lord, based sa Psalm 150 by Matt Papa. Meron pa siyang isang, hindi ko nakalagay, yung dalawa silang author, pero ang nakalagay doon sa isa is somewhere 2020s o 2021 na sulat ang awitin na ito. Doon sa second stanza, ang sabi, you reached into the dust. In love, your spirit breathed. You formed us in your very likeness, to know your wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Anong pinapaalala natin sa atin ito? Yung katotohanan na tayo ay nilikha sa wangis ng Panginoon. So God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. So again, at sinadya ko itong bagong kanta para i-break yung myth na pagbago ay hindi dapat o hindi pwedeng kantahin at hindi nakakatulong sa loob ng church. That is not the case. May mga lumang kanta na hindi natin kinakanta kasi may maling doktrina. Okay? So, let us be very, very careful. And then mamaya, matagal natin hindi ginagawa ito, may video example tayo ng bagong kanta na ang laman ay very good. Pero may problema ako doon sa musika at sa paraan ng pag-awit. Okay? So titignan natin 'yan. So sana makita natin yung mga prinsipyo na gumagabay sa atin. Tuloy natin. Sabi ni Nick, na hindi ko pa rin maalam kung paano i-pronounce yung apelyido niya, the power of our participation in congregational singing is not in the quality of our tone, but in our voices' testimony to God's faithfulness. Again, yung example natin kanina, kung kumakanta si Mr. mo ng, kung malaya lang ako, tapos alam mo na, heartfelt niya yung kanta, kailangan mo siyang kausapin. Mukhang merong problema. Kasi yung pag-awit na yon ay may pinapakita, may laman. At alam nyo, ganun din ang pagsama natin sa pag-aawitan ng buong iglesia. When we sing that, great is thy faithfulness, nakikiisa ka sa pagdedeklara ng katotohanan na yun. At dito ang sabi ni Nick, your participation in singing signifies to all those around you that you love Jesus and trust in His gospel. Nagbigay siya ng example by heartily singing, what can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Nagsasaysay ka ng truth statement. Sinasabi mo yon, wala nang ibang panghugas ng kasalanan, kundi ang dugo lang ni Jesus at ako'y nakikiisa doon. So when we join in our congregational singing, you are exhorting those around you to lay hold of that precious truth. And praise God kung ang iyong mga anak ay lumalaki at naririnig niya mula sa tatay at sa nanay, nothing but the blood of Jesus. At tumatanim sa mga bata na tanging dugo lang ni Kristo. By singing of your sin and salvation, you are instructing your church, spouse, children, friends, neighbors in gospel truth. Again, you're teaching. We're teaching and admonishing one another in psalms, hymns,
and spiritual songs. And what a wonders. Naikwento ko na sa inyo minsan, sinubukan ko, habang kumakanta ang buong church, nag-pause lang ako for a while and to listen. Wow! Na maging part ka ng kongregasyon na ito na umaawit ng kasama ang puso nila ng katotohanan na sinasabi ng awitin na yun. What a joy. What an encouragement. Now, heto na. What kind of music? Anong klaseng awitin? And binigyan natin ng konsiderasyon last 2 Sundays ago, performance or participation. Okay? Ang gusto ko makita natin, ang focus natin as a church is not to perform, but to participate in the worship service. Again, pag nagpe-perform kasi, kinukuha mo ang atensyon ng tao. Pag nagpa-participate ka, ito ay i-focus mo sa Panginoon. Sabi ni Bob Coughlin, if we don't understand God's purpose for music in worship, we can misuse it. Or even worse, we can rob God of the glory we want to give Him. Again, kinento ko na sa inyo, inamin ko ho, may mga pagkakataon na kung hindi maingat si Brother Paul, ang mas concern ko ay, naririnig kaya nung katabi ko kung gaano ko kagaling? Kung gaano siya ka-bless na ako yung nakatabi niya at maganda yung tinig na napapakinggan niya? Naririnig kaya nila kung gaano ko kahusay na mag-blending ng awitin? Na kaya kong santahin yung mga parts? Again, kung hindi natin alam yung purpose ng music sa loob ng church, even worse, we can rob God of the glory we want to give Him. Yes, yung inaawit mo, to God be the glory, pero ang concern mo ay makuha ang luwalhati dahil gusto mong marinig ka ng katabi mo kung gaano ka kahusay. So let us be careful sa bagay na ito. Note, we should never forget the purpose. Again, the vertical and the horizontal purpose. To glorify God and to edify God's people. Yun ang ating layunin pagdating sa pag-awit. Note, there is a place for special music and singing in the worship. Kung naalala niyo ho, last Sunday, kinonsidera natin from 1 Chronicles chapter 25. Marami tayong binasa sa 1 Chronicles chapter 25 na kung saan si Haring David ay nagtukoy ng mga partikular na mga tao, partikular na mga grupo ng mga tao, partikular na pamilya na inassign niya sa mga instruments, inassign niya sa pag-awit because they were skillful. Okay? Merong lugar ito. Sabi sa 1 Chronicles 15:22, and Chenaniah, chief of the Levites, was for song. Okay? Itong si Chenaniah, how I wish pwede natin siyang pakinggan sa kanyang pag-awit. Inilaan siya sa pagkanta. Bakit daw? He is instructed about the song because he was skillful. So again, hindi natin goal na maging mediocre pagdating sa awitin. We must do our best. As we have studied our skills and our worship, kailangan nating gamitin ang ating skills, kailangan nating i-improve ang ating skills pagdating sa worship. So sana ho, makuha niyo ho, meron lang thin line na pag hindi tayo mahusay, kumukuha pa rin tayo ng attention. Kapag nasisintonado yung gitara o yung kumakanta, pwede itong makakuha ng atensyon. Or pag naman sobrang husay at ang layunin ng kumakanta ay manguha talaga ng atensyon. Tignan niyo ko, pakinggan niyo ko, napakagaling ko. At both sides merong danger. So pinag-aaralan, ano ba ang sinabi ng Panginoon? So yes, hindi tayo nag-aim sa mediocrity. Kailangan nating i-improve yung ating mga skills, gamitin yung ating mga skills. Binigyan ng Diyos ng halaga ang mga skillful people pagdating sa bagay ho na yun. So may lugar ang special music, special singing pagdating sa worship ng Panginoon. So mahalaga, high quality is not the primary aim of the singers and musicians. It is to be a better help in the worship of God's people. Okay? Hindi lang basta maging maganda. Kasi sabi ko nga sa inyo, minsan sa sobrang quote-unquote husay, kumukuha na ito ng atensyon. So ang goal, ang conscious goal dapat
Lord willing, magkaroon tayo ng mga live musicians na dito sa church or mga singers. Ang goal dapat ay makatulong sa church. Makatulong sa church. Makatulong sa mga tao na sumasamba sa Panginoon. That's why we give priority to congregational singing. Again, sabi ko nga ho sa inyo, pag umattend kayo sa ibang mga churches, or pag yung mga taga-ibang church na attend dito sa atin, mawiwirduhan sila. One, wala tayong choir. Two, wala tayong special number or offering number or song offering. Sa kanila, weirdong-weirdo yun. Bakit? Bakit tayo wala noon? Because of the time that we have, we give priority to the congregational singing. Ephesians 5:19, speaking to what? To yourselves. Sandun yung participation ng isa't isa. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing what? One another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Again, these two primary passages for the New Testament church regarding singing emphasizes the corporate aspect of our singing. Again, sana marinig niyo ho. Ini-emphasize pero hindi nililimitahan. Okay? As we have said, may lugar ang special music, may lugar ang special singing, pero pina-priority. Ini-emphasize natin yung congregational. And it's great use to the edification of the whole church. Point, when we sing as a congregation, we participate in a God-given mandate to minister to one another. Muli mga kapatid, let this be an encouragement. Mamaya, papatayuin tayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. It is an avenue no kung saan tayo ay magiging instrumento ng Diyos upang magpalakasan sa isa't isa. Upang magministeryo tayo sa isa't isa. So sana wag natin baliwalain. Yung iba ay tayo aawit at saka sila lalabas. Yung iba aawit. Hindi kinanta yung paborito kong kanta. Hindi ako kakanta. That's a very wrong attitude pagdating sa worship. It just shows na ang focus mo ay yung sarili mo. So again, when we sing as a congregation, we participate in a God-given mandate to minister to one another. Inutos yun. To encourage one another, to instruct one another, to admonish one another. Utos yun sa buong church. At isa sa mga pangunahing paraan is through our singing as a church. Sabi ni Neil Woolard, congregational singing is the sound of people saved by grace. A very good statement. If congregational singing is what we are doing, style is how we do it. Dito na papasok. Okay? Ano ang priority natin? Congregational singing. Now, dito na papasok yung madalas na pinagtatalunan. Anong klaseng estilo ng awitin? Or sa ibang usapan, anong genre ng awitin? Anong klaseng awitin ang ating kakantahin? Now, just to remind us, style can clarify or diminish congregational singing. Ang estilo ng awitin na ating aawitin ay pwedeng mag-clarify, magpalinaw, or in another word, tumulong sa ating pagsamba. Or yung style ng awitin ay pwedeng mag-diminish ng ating pagsamba. Halimbawa, mga estudyante, sino po nga pumapasok na sa eskwelahan? Taas ang kamay? Okay? Makakatulong ba sa inyo? Halimbawa, nagdi-discuss yung teacher nyo, nagtuturo. Tapos doon sa labas ay meron nagpupukpok ng bakal. Sino sa inyo ang magsasabing, nakakatulong yun, Brother Paul? Sino ang magsasabing nakakastorbo yun? Okay. Sabihin natin, Brother Paul, ingay naman kasi yun. O sige, nagpapatugtog. Nagpapatugtog ng, di ko kayang tanggapin. Ang alam ni Brother Paul, puro luma. Okay? Music na yun, ha? Music. Wag na yung luma. Nagpatugtog ng Bini. Kopi ko. Okay? Bago. Nagdi-discuss yung teacher, may nagpatugtog ng Bini. Nakakatulong o nakakadistract? Okay? Ang punto ko lang ho, may mga tugtog na pwedeng hindi makatulong.
Dahil ang prioridad ay, anong prioridad? Magturo at magpaalala ng mga katotohanan ng Diyos. So, merong mga tugtog o uri, estilo, genre ng mga musika na maaaring hindi makatulong kung hindi makahadlang sa pangunahing gawain na yun sa pagkanta sa loob ng pagsamba. Nasusundan niyo ho ba? So, kailangan nating sundan itong mga bagay ho na ito. Next, this involves the various forms that church music can take. Meron iba't ibang forma at meron iba't ibang pwedeng umepekto dito. Una, yung genre. Pangalawa, yung instrumentations. Hindi ito masyadong applicable sa atin kasi we're using -1. Pero merong mga churches na merong banda. May mga churches na merong half orchestra. Meron namang mga churches na merong full orchestra. Okay? So, merong mga churches na may 3 piano, may organ, and then merong mga musikero sa may mga, anong tawag doon? Bandurya ba yun? Bandurya, ukulele, whatever musical instruments na kanilang ginagamit. Pwedeng makatulong, pero pwedeng makahadlang. Pwedeng makatulong, pero pwedeng makahadlang. Hindi lamang yun, the use of lighting and sounds. Yung gamit ng ilaw, at merong mga churches talaga nag-i-invest sila ng matindi sa ilaw. Dimmable. Changeable yung lights. Pagpapasok na yung pastor, biglang pupula, at then may usok pa, and then may fireworks. Tapos ang music ay, "This pastor is on fire." Sabi ko kasi Sir Jonah, pag yun ang ginawa natin dito, this pastor will be fired. Ang music. And again, it just changes na ang focus ng tao ay wala sa Diyos, handun sa tao. So, let us be very careful. Now, tignan natin. May mahaba dito. Hindi ko nakuha kung sinong author, pero galing ito sa Grace Baptist Church Plantation. Yun ang pangalan ng church nila. Sabi niya, Ephesians 5, hindi ito yung una, no? Ito yun. It is God who ordained that the marriage between music and His Word for the church when He spoke through the Apostle Paul, commanding us to speak to one another with psalms, hymns, and spiritual song. So ang Diyos ang nag-joined ng music at ng salita ng Panginoon. Okay? Singing God's praises was a central part for Israel's worship, and it will be a future heavenly activity as well. Pag tinignan natin sa Revelation 5:9, sa langit, anong ginagawa? Umaawit sa Panginoon. Ephesians 5:19, Colossians 3:16, binasa natin kanina, indicate that music of differing content should be used in communicating the Word of God within the body. May iba't ibang content, may iba't ibang estilo. While the difference between psalms, hymns, and spiritual songs may be difficult to distinguish with technical definitions, we believe that psalms generally refers to the psalms and canticles. Pag sinabing canticles ay yung mga chants or hymns, typically with a biblical text in the Bible. Madalas, mayroong mga churches, hindi marami, may ilang mga churches na nililimitahan nila yung kanilang pag-awit sa Book of Psalms lang. Ang kanta lang nila ay yung mga nasa Book of Psalms. Hymns most likely refers to ancient songs of praise written to teach more theological content in their poetry and verse, and spiritual songs are likely the varied and broad songs composed for praise, adoration, and to express the testimony of a heart transformed by Christ. So again, merong sinabi, psalms, hymns, and spiritual songs. So again, hindi masyadong klarado ano ang pagkakaiba-iba ng mga ito, pero merong iba't ibang kaparaanan na pwedeng gamitin so hindi psalms lang, hindi hymns lang. Merong iba't ibang mga kategorya na pwedeng gamitin para sa pagpuri sa Panginoon. Note, there's no particular style or genre of music or songs prescribed in the Bible, but there are particular goals. So muli, merong iba, basta hymns lang. Kailangan mo rin i-qualify pagdating sa usapan na yon. Hindi pwede yung ibang uri ng awitin. So ano muna yung mga goals? Una, mag-glorify ang Diyos.
Pangalawa, ma-edify ang mga tao ng Panginoon, ng church. Pangatlo, ma-prioritize ang congregational singing. Bakit natin dinidiinan ho ito? At kung ito yung tatlong goals natin, sidetrack ako. Bakit natin dinidiinan to? Priority of congregational singing. Dahil maraming mga kanta na kinompose hindi para sa kongregasyon, kung hindi para sa isa o ilang mga mahuhusay na tao. Example, magaganda, karamihan, hindi lahat, magaganda ang kanta ni Steve Green. Okay? God and God alone. Ang ganda, napakaganda. Pero pag pinakanta natin dito, baka mapagot yung mga litid natin sa liig. Hindi siya nakadesign for congregational singing. Nakadesign siya para awitin ng isang skillful na mga awit. Now, maaaring may congregational version, which is hindi pa ako naka-encounter, pero may mga awitin na hindi nakadesign for congregational singing. Therefore, kung ang ating priority ay congregational singing, that will be, I'm not saying na masama ang tugtog o musika o kanta na yon, pero hindi siya lalapat sa prioridad sa kanta sa loob ng iglesia. Nakukuha niyo ho ba? Okay? So, sana makatulong ho sa atin yon para ma-process ang mga bagay ito. There are questions that must be asked. One, does the song instruct and remind us of the truths about God? Nadaan natin ito kanina. Anong tinuturo nito patungkol sa Diyos? Ang tuturo ba ito ng katotohanan patungkol sa Panginoon? Number two, does the style we employ help believers to focus on God and the truths we hold? Yung bang style ng music, mamaya again, sabi ko, bibigyan tayo example, tumutulong ba ito para ang mga mananampalataya ay mag-focus sa Diyos? O umaagaw ng atensyon ito? Nakaka-distract ito. Sabi ko nga kanina, nagtuturo ang teacher, pero mayroong mga bagay na pwedeng makatulong, pero mayroong mga bagay na pwedeng makadistract. Number next, does the genre encourage the congregation to sing together? As we have said kanina, may mga genre, may mga partikular na kanta na kinumpose na hindi lapat para sa congregational singing. Pero dahil yun ang priority natin, hindi yun aawitin sa loob ng church. Number next, are the melodies singable? Kakanta-kanta ba? Baka mamaya para tayo nagtatang twister. Kuha niyo ho? There is such a thing as Christian rap. Okay? Can we hear the church singing? Ayan, may kinalaman ito sa ating mga music sa audio people. Again, ang punto, ang layunin ay makapagturo at magpaalalahanan tayo sa isa-isa sa pamagitan ng mga katotohanan na inaawit natin. Hindi mangyayari kung hindi natin marinig ang awit. Alam, sobrang lakas. Wala na, hindi mo na. Or sobrang lakas ng background music. Nakakuha niyo ho? So, kailangan i-consider yun. Isa yun sa bibigyan ng pansin. Ang priority ay boses. Dahil sa pamagitan ng boses, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And ang naririnig natin ang katotohanan ng Diyos sa pamagitan, isa sa paraan na yun sa pamagitan ng mga inaawit. Ngayon, kung naririnig lang yung musical instruments at hindi yung mga boses, merong problema. So, kailangan yun sa isa sa mga ikonsidera. Point, pagdating sa genre, this change in perspective leads us to prioritize corporate worship over personal expression. Pagdating sa pagsamba sa Panginoon, ang ating priority ay corporate worship, hindi ma-express ko yung sarili ko. Okay, maaaring binigyan ka ng Diyos ng kakayahang umawit. Isa ka sa mga pinagpala na magandang tinig. At kaya mong i-express emotionally and napakaganda ang mga katotohanan ng Diyos through some particular songs. Pero again, ang priority ng congregational, ng worship service ay hindi i-express mo ang sarili mo, kung hindi i-edify ang church. We must utilize songs that are singable even for the untrained singers in the congregation. Ang ganda ng punto nito. Napulot ko ito doon kay, anong pangalan doon? Nakalimutan ko ang pangalan. Pero sabi niya, we must prioritize and utilize songs that are singable
kaawit-awit, kahit hindi doon sa mga hindi trained, hindi skillful, kaya nilang sundan. Nagbigay ako ng instruction sa ating mga music people. Ipa-prioritize natin, particularly tuwing umaga sa ating pagsamba, at least to sing one Tagalog song. Bakit? Kasi meron tayong mga kapatiran, pagdating sa English song, hindi makakapag-minister sa kanila. Nakakuha niyo ho? Wala lang. It may be a familiar tune, pero lumalagpas. So again, to minister to us. Kahit nakakanta, kahit ng mga untrained singers. Note, many songs are composed and to be sung by performers and not by congregations. Nasabi natin nung kanina. Bibigay tayo ng example ngayon. Nahandyan ho yung video. Protestant pa ano? Hindi ko alam kung makikita ito dun sa ating online. Pero hindi ko sample ho ito. Nakita ho? Hindi pa tayo mag-o-offering. Nasa USB yun, Brother Tristan. Ala, si Brother Tristan kasi. Pogi. Kita po? So papakinggan natin yung mga 1 kalahating minuto. At sana makita niyo, ito yung sinasabi ko na ang ganda ng laman. Ang ganda ng lyrics, pero pagdating sa music, yung genre niya, hindi kaya. Hindi uubra. Naririnig po ba? Okay, may quotation pa dyan from Richard Baxter, a Puritan. Hindi ko mabasa dun sa likod. Naririnig po ba? Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Once again, it's the church, man. Expository preaching. Pause mo muna. Ang title nitong rap na song na ito, Christian rap, ang title ay Expository Preaching. Okay? Play po. Sige. What makes up a healthy church? So we're gonna look at the first mark. Cause without this one, you're in bad shape. Let's do it. Yeah. With our raps, we adore our Master and Lord Jesus Christ, who deserves all our claps and applause for the wrath that He bore at the cross for our blasphemous thoughts and the classless acts of a whore. He gave up His life with a passionate roar, was raised up to heights where He sat at before. After this all, He gave pastors the call to ministry found in 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. What I first want to do is come to you, the church, to reverse a funny view. So let me ask a question. What's most essential? What is it that gives a local church's credentials? Some would say music, some would say deacons, others say reaching the lost and soul seeking. But if we want to give God the glory in our meetings, the most important thing is expository preaching. Where are the Whitfields? Where are the Spurgeons? Preach the word, preach the word. We need sound theology to deal with reality. Preach the word, preach the word. We got enough rappers, we need more pastors. Preach the word, preach the word. We need explanation and deep application. Preach the word, we gotta preach the word. This verse right here is for the congregation. This is what y'all need to be Stop na po, listening stop for. na. Okay na. Okay, basahin nyo. Ang ganda ng laman. Ewan ko kung nasundan nyo, pero ang ganda ng laman. What the church need is more pastors doing expository preaching. I say amen. Yung lyrics, yung first stanza, about the gospel, pagdating sa lyrics, wala akong problema. Pero yung genre nung kanta na yon, pag pinakanta natin dito,
higit sa malamang hindi makakatulong kung hindi makakahadlang sa pagsamba. Nakuha niyo? So may mga uri ng awitin na ang disenyo ay i-perform at hindi kantahin ng kongregasyon. So sana makuha niyo na galing tayo sa ikonsidera yung nilalaman. Ngayon naman, kung tama yung nilalaman, ikukonsidera naman natin yung paraan, estilo, kung ito ba ay nakakatulong sa kongregasyon. Nakita natin yung mga halimbawa kanina, hindi porket luma, okay na. May mga lumang magaganda. Pero din merong mga bagong mga awitin na napakaganda rin. Sana ho na susundan niyo ho yung ating mga pag-aaral. Sabi ni Neil Woolard, again, we should delight in singing diverse kinds of music because God is saving a diverse people. Pumunta ka sa isang Christian church sa Africa, maniwala ka, maninibago ka sa pagkanta nila. Ibang-iba. Pumunta ka sa, liban na lang, mga kapatid, liban na lang kung in-Americanize. Nakuha niyo ho? Karamihan kasi ng mga naunang nagdala sa atin ng ebanghelyo ay mga Amerikano, therefore dala-dala din nila yung mga awitin nila, therefore ang awitin sa maraming mga Christian churches dito sa Pilipinas ay Americanized or Westernized. Pero pag pumunta ka sa ibang mga bansa na may mga kultura ang kanilang musika, pero na-evangelize sila, meron silang mga awitin at inaawit nila through that cultural music that they have. So again, napakaganda sinabi dito, God is saving a diverse people. Iba't ibang lahi ang nililigtas ng Panginoon. At ibang lahi na ito ay may iba't ibang musika na pwedeng gamitin sa pagsamba sa Diyos. In other words, don't just sing new songs or just sing old songs or songs just for your ethnic heritage or just songs you like as a musical leader. Sing rich theological songs you may not even like because you know someone else will like it or will minister to others. Sing songs that build up the church in ages past and I add and present. Yung mga kanta na nagbi-build up ng church ng mga nakaraan hanggang ngayon. Sa pagdating sa sound and lighting, as with the genre, the use or misuse of lights and sounds can either aid or hinder the worship of the whole church. Ang ilaw at tugtog ay pwedeng tumulong sa pagsamba o makahinder sa pagsamba. Therefore, ang mga planners, operators, together with the music ministry team, should give serious considerations regarding this aspect. Meron bang, kung dumating ang time na meron tayong music team, or ma-improve, magkaroon tayo ng mga musical instruments, kailangan silang maupo at kailangan nilang palagi ang bantayan ano yung mga nakakatulong o maaari nakakadistract sa pagsamba ng kongregasyon. Point, the glorification of God and the edification of the whole congregation should be the conscious goal and not the wow factor. At meron mga churches, yun ang gagawin nila. Mag-i-invest sila ng 100,000, 300,000 pesos para sa music ministry. Why? Because gusto nila mawaw ang mga tao. Pagpasok ng tao sa church nila, wow! Ang galing! Ang ganda! Parang tawag ng tanghalan. No, hindi yun ang punto natin. Ang goal natin ay maluwalhati ang Diyos, ma-edify ang mga Kristiyano. Note, pagdating sa creativity, more applicable sa mga churches na may mga live musical instruments, creativity affects the style and it takes creativity to play music that edifies and does weaken congregational singing. So, hindi ito dapat maghinder ng creativity. Actually, it is challenging. It is very challenging. Na in a sense makatimpla ng tamang musika na mag-e-edify sa buong church. Madaling gumawa ng kanta na pang personal performance. Kaya ang dami nun eh. Pero yung kanta na pang kongregasyon, it takes creativity to write, to make, and to play yung mga bagay na yon.
Again, Neil Woolard sabi, spirit-animated and spirit-directed creativity asks more than how the music sound. It asks, did everything we do serve the singing of our whole church? Again, ang tanong, yung creativity na makadiyos ay hindi lang basta maganda ba yung kanta? Maganda ba yung music? No. Ang tanong ay, ito ba ay nag-serve sa church? Ito ba ay nag-serve sa church? Creativity prizes musical simplicity that doesn't overpower the voice of the church. It adorns the voice of the church, pushing it forward. Kung dumating ang time na meron sa atin, tatawagin ng Diyos o binigyan ng kakayahan ng Diyos na mag-play ng musical instruments at gagamitin kayo ng Diyos sa church na to, sa ibang church, please tandaan niyo ho na ang goal ay hindi mapansin kayo, ang goal ay matulungan ng instrumentong gagamitin niyo ang buong church. So again, napakaganda nung illustration na binigay nung isang tagapagturo namin dati. Ang musical instruments ay parang sasakyan. Pwede ka naman maglakad mula dito hanggang monumento, pero makakatulong kung sasakay ka ng bus. Tama? Pero mahirap pag ang sinakyan mong bus, patungo pa lang ibang lugar. Makaka-distract, makakasira ng biyahe mo. So dapat yung musika ay nakakatulong papunta, palapit, patungo sa pagsamba sa Panginoon. Creativity shapes our instincts so that we know when to highlight joy and when to move toward lament. Creativity uses fields that aren't just cool riffs but functions as cues for the congregation to see. Again, ang musicians should be serving the church, not performing to be noticed. Creativity teaches the band to find joy in cutting out often so that the church can hear itself sing. Dahil yun nga ang goal. Hindi mapansin yung husay ng mga taong tumutugtog, kundi marinig ang katotohanan at maturuan ng church, mapaalalahanan ng church. Creativity teaches even sound engineers to mix so that the congregation is the main instrument. Ang main instrument, ang dapat nangingibabaw ay ang kongregasyon, hindi ang musika. Ephesians 5:18, dito tayo matatapos. Again, speaking to yourselves in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. And we are reminded sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another. That's one of our goals, primary goals when it comes to our congregational singing. Psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So sana nawaan niyo ho, may mga kanta na pwede for your personal consumption. Lapat. Okay ang lyrics, okay ang tugtog, good for personal consumption, pero hindi magmi-minister ng mainam sa kongregasyon. So, may mga Kristiyanong awitin na ganun ang kalagayan. Pero meron ng mga awitin sadyang dinisenyo, kinompose para ang buong kongregasyon ay maturuan, mapaalalahanan, at mapatibay at maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Ilan to sa mga prinsipyo na dapat natin konsidera when it comes to the music and singing in the church. Meron po bang may tanong? Question po. Question? Ito po muna sa ating kongregasyon. Going once. Ay, Totoy. Magandang umaga po sa atin. Morning. Tatanong lang, brother po. Halimbawa sa isang congregation ng singing, merong isang umaawit na heartfully naman, umaawit siya sa Panginoon. Wala siyang intention na kumuha ng attention sa congregation. Pero it happens na maganda yung pag-awit niya. Nakakakuha siya ng attention na maaaring yung mga katabi niya o ibang tao, baka doon na na-focus yung attention higit sa purpose ng singing na maluwalhati ang Panginoon. Yung bang mga ganong senaryo, nagiging sagabal ba yun?
Medyo na itanong na ho yan 2 Sundays ago, pero let me answer this way. Pwedeng maging sarabal, pero pwedeng maging blessing. Kailangan ho ng sensitivity in both parties. One, to the one singing. Yung umaawit, talagang binigyan siya ng buo, napakagandang boses. Pag nakikipag-usap ka lang sa kanya, alam mo, may mga taong ganun. Lalo na pag kumanta, ganda. Now, kailangan niya maging sensitibo. Yes, umaawit siya ng buong puso sa Panginoon, pero ang pangunahin niyang concern, yes, maluwalhati ang Diyos, pero dapat concern din siya sa kongregasyon. At kung siya ay nakaka-distract, baka dapat at pwede niyang limitahan, kontrolin. So there should be sensitivity on the singer's part, yung kumakanta kasama ng kongregasyon. Now, okay, paano naman yung kongregasyon? Ikaw yung katabi, talagang naririnig mo at narinig mo, ang husay. Anong gagawin mo? As I've said, we desire to worship God, pero maraming distraction. At anong pwedeng gawin ng tao nakakapakinig kaysa i-focus mo yung sarili mo, wow, husay naman ito, galing. Grabe. No. Purihin mo ang Diyos, Lord, salamat sa kapatid na ito na may tinig na napakaganda na umaawit sa'yo. And then pilitin mo yung sarili na i-focus mo sa Panginoon. Napansin mo ang sarili mo na humahanga ka na sa Kanya, okay? Salamat sa Diyos, sa talentong binigay sa Kanya, purihin mo ang Diyos sa may talento na yon. Hopefully, hindi ka mainggit. And then, umawit ka sa Panginoon. So, there should be sensitivity, consciousness doon sa mga umaawit sa kongregasyon. At actually, may kinalaman na rin yun doon sa isang text na question, what can we do kung mag-off-key ang gustong umawit sa church o mga gustong magpapansin at hangaan? Anong pwede natin gawin? Doon sa sinabi ni Brother Totoy, mahusay, meron namang mga tao hindi mahusay. As in talaga, gusto nilang umawit pero ang awit ay ayaw sa kanila. Sabi nga natin. Kailangan niyang maging hindi pwede yung wala kang magagawa, gusto kong purihin ang Diyos. Praise the Lord! Raise your voice! Nakakapag-minister ka ba pag ganun? Yun ba ay pagmamahal sa kapatiran? Nakuha niyo ho? So, hindi ko sinasabing wag siyang umawit. Pero kung paanong doon sa creativity ng banda o musical players ay kailangan nilang tigilan o hinaan para marinig ang buong church. Gayon din naman, yung mga umaawit, kung off-key at alam mo na ikaw ay pwedeng makadistract, pwede mong hinaan. Again, hindi sinasabing huwag mo purihin ang Diyos, pero ito ay pag-exercise mo ng pagmamahal sa buong kapatiran. So, hindi sinasabing huwag kang umawit, inutusan tayong lahat. Pero, kailangan natin ng pag-exercise ng pagmamahal sa kapatiran. Ngayon, yung mga gustong magpapansin o hangaan, isang pwedeng gawin ay kausapin sila. Dapat gawin actually. Kung merong ganun na talagang yun ang layunin. Halimbawa, let's say na magkaroon ng banda o merong mga musical players. Nakatad na ako na isang church na yung choir nila, may isang taong nasa taas na namumukod tangi kasi yung choir pataas. May isang namumukod tangi as in talagang pag tinignan mo yung buong choir doon sa sentro yung attention mo sa kanya, sa ginagawa niya, sa pagkanta niya sa choir. So higit sa malamang dapat kausapin yung taong yun. Yes, I'm not questioning his desire na luwalhatiin ng Diyos. Okay? Pero kung siya ay nakaka-distract, ay maaari siyang paalalahanan in a loving way ng may pagmamahal. Sabi kapatid, higit sa malamang ang naisin mo talaga ay purihin ng Diyos. Hopefully yun, pero nais kitang paalalahanan na ang goal natin ay hindi mapansin kung hindi purihin ang Panginoon at matumuwang sa buong kongregasyon para sa aawitan ang Diyos. At napapansin ko lang na may tendency ka na mag-show off. Nawa ay bantayan mo lang, at sana ay gamitin ka pa ng Panginoon sa ministry na yan, pero bantayan mo lang sana bilang kapatid na nagmamahal sa iyo. At kung meron naman magsabi sa atin, ay pasalamatan natin. Baka mamaya talagang hindi lang natin napapansin. Okay?
at nawa ay ma-exercise natin yung pagmamahala ng papapakumbaba sa isa't isa. Meron pa ho ba dito sa church? Last na lang, bago natin talakayin yung ilang mga tinexto sa akin. Going once, going twice. Okay, kung wala na ho, Lexus si Brother Boy, baka hindi dapat kumanta sa karaoke ang Kristiyano kasi taong napapansin at hinahangaan. Madalas worldly pa ang lyrics and not for the glory of God, for personal performance, diba? Again, meron naman ho for entertainment. Meron nagba-basketball for their entertainment, meron nag-golf for their enjoyment, at meron mga kumakanta for their enjoyment. So, ang particular na pinag-uusapan ho natin ay when it comes to our church music. So, merong bang ibang usapin yung pagdating sa mga musika sa labas? Kung ang musika ay nagpo-promote ng kasalanan at laban sa Panginoon, wag. Okay? Pero kung merong mga musika na, for example, talagang nag-e-enjoy nag-e-express ng malalim na pagmamahal sa iyong sinisinta o sa iyong asawa. Meron ba mga kantang ganon? Bakit hindi? Meron tayong Song of Solomon sa Bible. Okay? So again, God is not anti-romance, romantic. At isa sa mga kapahayagan nun ay ang pag-awit at maaaring kayong dalawang mag-asawa ay mag-date at mag-videoke. So I'm not totally against that. So just be careful, lalo na kung ang mga kanta ay nag-e-exalt ng mga hindi maka-Diyos na awitin. I'm not saying na ang pwede mo lang kantahin sa videoke ay Amazing Grace o not entirely so. We can do all things for the glory of God, even singing those songs na kung saan pwede pa rin maluwalhati ang Panginoon as we sing yung mga bagay patungkol sa mga na ginawa rin naman ng Panginoon, kagaya nga ng pagmamahalan ng mag-asawa, or isang medyo madalas ko naririnig na kanta ay yung mga kantang pangpatay. Kasi ginagamit dito sa IC eh. Okay? Pag-alala sa mga lumisan na, again, maaaring pagkinategorya natin ay quote-unquote worldly songs. So, merong mga bagay na kailangan nating pag-ingatan, lalo na kung nagtuturo ng mali. Pwede kaya, so muli, be choosy. Maging maingat, maging mapili pagdating sa mga awitin na ating bibigyan pansin o kakantahin. Pwede kaya i-suggest na kahit partially ay close the eyes in singing and to try to concentrate on God, and kung makakatulong sa iyo 'yun. Kung makakatulong sa iyo ipikit ang iyong mga mata. For example, naupo ka sa likuran ng isang tao na talagang distracting kung sa time ng awitin. Or talagang meron lang nakakagambala sa iyo. Baka makatulong na ipikit mo yung mga mata or kung anuman para hindi ka ma-distract sa pagsamba. Now, kung walang problema, umawit ka na nakabukas ang iyong mata, lalo na kung hindi mo kabisado yung lyrics. So, kung ano ang makakatulong. Ayoko maglapag ng anumang bagay na dapat, yung iba kasi dapat nakataas ang kamay, nakapikit ang mata. Ang word na dapat ingatan ay yung word na dapat. Kasi pag sinabi mong dapat, nagiging batas. Kung makakatulong, baka maganda. Ayan. Next, kung mahilig talaga umawit, pwede din siguro mag-karaoke at home or not in public at yun walang audience, pwedeng pumansin at humanga sa iyo as I sing. Muli ho, halimbawa, meron tayong member. For example, meron tayong member na talagang singer. Trabaho niya, singer. Trabaho niya mag-perform. Nothing necessarily wrong. Ang punto ho natin pagdating sa worship service, dahil hindi yun ang punteriya. Hindi yun ang punteriya. Pero kung may mga pagkakataon na, for example, sales lady ka sa SM at itoka ka doon sa, Magic Sing, ang goal talaga nun ay makatawag ng pansin. So, muli ho, kung gusto mong kumanta, pwede sa bahay. Kung mayroong mga lugar na pinuntahan nyo na, pwede yun. But be choosy. Be very careful doon sa mga bagay na inaawit.
natin. Okay? So kung wala na ho, let's pray. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya mo, salamat sa pagtuturo mo at nawa ingatan mo po ang iyong iglesia. Tunay, Panginoon, ang isa sa mga epektibong instrumento ng kaaway ang musika at napakarami ng churches at mga Kristiyano ang nasira nito. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na ang bagay na nilikha mo, ang bagay na inutos mo sa amin, O Diyos, na gawin, na kami umawit sa kaparaanan, nakakapagturo, nakakapagpaalala, nakakapagministeryo sa isa't isa, at nakakaluwalhati sa iyong pangalan ay aming ingatan, aming bantayan, at gawin ng may katapatan. Patuloy mong pagpalain ng iyong buong iglesia, maging aming time ng fellowship at mga pagpapaalang pagsasalusaluhan, maluwalhati namin ng iyong pangalan. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. 10:05, balik ho tayo exactly para ho sa ating gawain ng pagsamba.